Nako, heto na, sumabog na mga kababayan, Marcoleta umangala, bagal ng repatriation ng mga OFW. Mainit na sagutan sa Senado mga kalbi natin, no? Patungkol po riyan ng ating panonoorin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Pero bago po natin simulan yan mga kababayan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga, no? Simulan na po natin panoorin at bigyan ng reaksyon ang video ito. Eto na po. Ganito yan eh. Let's use this as the test of the response of the government. As of March 2, nagre-request po ng repatriation ito. All of them feels the potential danger to their life. Tama? So kailangan nating aktuan to. 1,460. After 4 days, ang tinatanong lang po ng komite. Yes. Dito po sa briefing ninyo, 1,416 po yung nagre-request ng repatriation. Do you confirm the figure, Secretary Hans? Pareho ba kayo ng... Yes po, we confirm the figure and it is a live count, Mr. Senator, meaning it could increase any given time. Yes po. And of course, it that's could important. also, it's OFW count lang po yun, sorry Mr. Senator. OFW count po yun, meaning hindi po kasali dyan yung non-OFWs seeking repatriation. No nga, ito muna, 1,416 as of March 2. Pareho po kayo ng... Okay. Okay po. Nag-agree kayo dito sa data. Yes po, yes po. On a per... So March 2 pa po ito, March 4 na tayo ngayon. What happens? Ilan po na-repatriate natin? Sa ngayon po, it's around a little, around 2,000 at this stage, Mr. Senator. Pero Hindi, again, sinasabi ko 1,416 ito eh, March 2. March 4 na tayo ngayon. March 6. Ang March 6, 4 days. Ilan po dito yung na-repatriate natin? Yun lang po yung tanong. Senator, yan po yung requests for repatriation. So it's around, the number would be around in the area of 2,000, let's say, at this stage, Mr. So Senator. lahat ng ito nakabalik na? Hindi po. Requests for repatriation pa ho yan. Hindi po, ganito yan eh. Let's use this as the test of the response of the government. As of March 2, nagre-request po ng repatriation ito. All of them feels the potential danger to their life. Tama? So kailangan nating aktuan to. 1,460. After 4 days, ang tinatanong lang po ng komite, Yes. ilan po ang na-repatriate? Sa ngayon po, still undergoing po tayo ng repatriation So stage. wala pa pong na-repatriate after 4 days. Meron pong mailan-ilan na kabilang po sila doon sa Sabihin mga po natin nanambalik. kung ilan. 1,416. Let's be specific. Ito po ang test natin eh. Itong mga taong ito ang nagre-request dahil alam nila merong danger sa buhay nila. So nag-request po sila. Ang sabi po ng Secretary ng ASEC, this is a country team response. Yes. Sa ngayon po, Mr. Senator, with the two Emirates flights that brought in around 60 OFWs, then that number will be reduced by 60. But rest assured, yung balanse po niyan, ongoing po ang repatriation effort natin, Mr. Senator. Mr. Chair, I am not getting the right answer here. Napakasimple po ng tanong ko. Out of 1,416, 4 days ago, ilan ang na-repatriate? Yun lang po kasimple. Yes, ang sinasabi ko po, Mr. Senator, we will subtract the 60 that had returned from the two Emirates flights for the last 2 days. So 1,400 less. It's around 1,300 remaining still, Mr. Senator. That is how we reply to the potential dangers. Mr. Senator, as I mentioned po at the outset of our presentation, the current repatriation effort still ongoing. There are at least six fronts. Mr. Secretary, ang sinasabi natin, this is not yet the worst scenario. March 2,
nagbigay na sila, nagpapagibik na sila, napapasaklolo na sila. This is one country team approach, sabi ni ASEC. Out of 1,416, 60 ang na-repatriate natin. This is not the kind of response. Mr. Senator, ang hinihingi lang ho namin ay konti pang panahon dahil Hindi, currently naiintindihan ko po yun. we are Naiintindihan ko po undertaking yun. the repatriation effort. We're crossing them over by land. Secretary, Sarado po. what I am presenting is a one-country approach. Hindi po tayo dapat mag-away-away dito. I am using this as a test kung gaano po ang level of response natin today. Kaya gusto nating hanapin yun. Wala pa po yung worst case scenario. Ang sinasabi natin kanina, paano kung magkaroon ng worst case scenario? For example, naging hindi na 1,416, naging 14,000 na kagad. So para lang ma-determine natin kung gaano ka-adept ang level of response natin. Yun lang ang punto rito. Okay. Bago mo sagutin, may interject, Senator Marcoleta. Secretary Gakdak and ASEC Tago, saan ho tayo nahihirapan? Because tama po, yung tanong po, malinaw, 1,400 plus, pero out of that, 60 pa lamang po. Bakit po tayo nahihirapan? Bakit hindi po natin maiuwi, mai-repatriate, maialis yung 1,400 na yan at madala sa safe na lugar? I think that's the question na Senator Marcoleta is asking. Saan po kayo nahihirapan? Bakit kayo nahihirapan? Bakit tayo nahihirapan at hindi natin maialis, mailagay sa safe na lugar yung 1,400 na yan, Yes. Secretary? Sa ngayon po kasi sarado ang airspace sa lahat ng bansa na covered ng requests for repatriation. Kaya't ang options po natin is land crossing. Kaya yun po ang isasagawa natin. Ang ating pong sinasagawa ngayon is to ensure that when we transport them by land, ito po ay safe. Ang element of risk is low. Kaya hindi po ganun kasimple, marami po tayong tao, kaya yung volumes that we intend to transport will have to ensure na ang land route is safe. By and large, the land route will take around 2 to 3 hours travel when you're speaking of the land route out of UAE, for instance, or the land route out of Israel. But we are imploring the patience of the honorable senators because this is currently being worked out. And once we hit our stride in terms of the land crossings, then we will facilitate the volumes that are necessary to be repatriated. Pero yun po ang main difficulty, Mr. Chair. We are basically limited by the fact that air transport is severely curtailed gawa nung pagsara ng airspace. Kahit na po hindi nyo hingin yung pasensya namin, hindi po kami rito ang problema. Ang response natin, the level of response is only 4%. Nagpapagibik po sila, napapasaklolo, natatakot po sila. Yun po yung dapat nating makita. Hindi ko po kayo sinisisi. Ang sinasabi ko lang, gawa tayo ng paraan kung paano yung takot po nila ay maibsan kaga as soon as possible. Wala po kaming sinisisi dito. Tinitingnan lang po namin yung akmang response ng gobyerno because sabi ni ASEC, at tama naman yun, this is a one-country team response. It doesn't seem to be that way. Kasi nga, 4 days, 4% po yung ating output. Secretary, yun lang gusto ko sabihin. Taken, Mr. Senator, I completely understand where you're coming from. We also have our marching orders from the President. So yan mga kaubayan, no? Ingat-ingat po lang muna kayo dyan sa mga lugar, no? Na dinadaanan po ng mga missiles or dito po sa may mga kumbaga sa war zone mga kaubayan, no? Oo. Kasi medyo mabagal po, no? Mabagal po ang kilos, aksyon ng ating gobyerno, mga kaubayan. Biruin niyo po mga karabi natin, 1,000 plus, 60 pa lang po ang on the process, no? Na papauwi sa Pilipinas or something na papunta sa ligtas na lugar. Okay? And we will get the job done, Mr. Senator. And tama po kayo, ang sagot namin ay dapat bukod sa inyo ay mismo sa ating mahal na OFWs.
Thank you. We are just opening the avenues, the tracks, the pathways to repatriation. And so we will get the job done. We will do precisely that, Mr. Senator. Thank you for your assurance, Secretary. Secretary Go po nung Monday, nagpatawag po siya ng meeting. Although I don't have visibility po at my level kung ano po yung nangyari sa meeting. But I know that he called for a meeting already with the economic team. And also may mga succeeding po meeting with, as mentioned by Secretary Han, sa Malacanang level po. So, but we'll give you updates po later on regarding po ano po yung mga coordination na nangyari. But DTI po is also very closely monitoring the situation. Kasi po ang in-expect namin, nag-usap na kayo on your own eh. Para madali. Ito po hindi madalian po kasi ito eh. So, kung sasabihin nyo sa amin na nag-meeting po yung nagpatawag ng meeting, hindi po yun ang gusto naming marinig. Pasensya na po kayo, no? Ang impact po kasi nito kalat eh. Yung industry, agriculture, yung workers, DOE, paano ba natin? Ganun po yung gusto namin. Anyway, sana po mabilis na maibigay ninyo para hindi po yung isa-isa. Mahirap pong i-connect yun. Hindi naman po kami masyadong mabilis umunawa na pagdugtungin namin. Mas madali po kasi kung united na po yung approach, mas madali po naming maintindihan yun. Isang tanong na lang, Sir. Ano? Go ahead, Senator. Yung pong Yusek Echanova, Yes, Your Honor, sir. may tanong po sa inyo kanina. Ang sabi po ninyo, wala pa naman kayong naririnig na ulat na medyo may potential na danger po sa... Naghihintay po ba tayo ng ulat sa labas o kailangan po tayo Nag-evaluate po natin yan, sir. And we are determining kung very significant po or hindi. Kasi Yun nga po, but we if don't you are want to dependent unduly... on outside sources, Yes, sir. doon lang kayo gagalaw pag mayroong... Hindi naman po, sir. We're taking the precaution, sir. What I'm trying to say, sir, is pag mga significant na po talaga yung mga balita natin, of course, we have certain protocols for certain things, sir. Ganito As po far kasi- as operational details, sir, I am not at liberty to divulge the operational details. No. But, We're not asking you operational details. Ganito po yan eh. Nakita po natin na nag-rest back ang Iran. Pinagbibiran niya yung mga karatig bansa na kung saan ay nakikita nilang merong mga bases ang Amerika, di ba? Karaniwan naman ganun eh. Kasi po dito merong EDCA sa atin. Na hindi mo niya nakikita yung potential noon sapagkat palagi nating sinasabi, the military bases, tayo po ang we remain full control, management, and ownership of this. Pero kung titingnan po ninyo sa Article 3 ng EDCA, malinaw naman po doon. More specifically, under paragraphs 3 and 4, doon po sinasabi natin that the parties agree that the Philippines shall make agreed locations available to the United States forces. In paragraph 4, sinasabi, the Philippines hereby grants the United States operational control of these agreed locations. Iran might understand this as something that is potentially harmful to them also. Kung halimbawa ganun pagkakaintindi niya, hindi niyo ba tiningnan ito? Were you able to explain to Iran na wag po ninyong iintindihin na ganun? Baka pati po kami isama ninyo dyan sa kung ano man ang pinag-uusapan ninyong kung hindi ninyo pinagkaunawan, wag niyo po kami isasali dahil ganito. Naintindihan kaya ng Iran? Kasi po baka sabihin niyang ganito eh. Yun po yung gusto ko namin sabihin kasi may potential danger talaga. Tapos sasabihin niyo sa amin wala naman po kaming... yung iniisip ng Iran, hindi nyo naiisip. Sir, iba po kasi yung question kanina ni Hindi pala. Honorable Pabayaan mo na yung Pangilinan, question sir. kanina. Sinabi ko lang yun Yes, sir. dahil may premise lang. May I respond, sir?
Sir, in the first, ang EDCA site po, sir, ay hindi po siya American bases. Hindi nga niya naiintindihan Yes, sir. ng gano'n. Ikaw Th- naman. These are Philippine bases po. Sir. Yes. So in terms of the nature of bases probably in the Middle East and the Philippines, sir, magkaiba po yun, sir. Kasi yung base po sa Middle East, sir, there are semi-permanent or permanent American bases, sir. So nandun po yung mga supply depots nila, may deployment po ng personnel. Marami pong personnel ng US doon. Dito po sa atin, wala po, sir. So yan mga kababayan, no? Yung EDCA pala sa atin, mga kababayan, hindi pala military base mga kababayan ng Amerika. So, sa dami ng EDCA sa ating bansa, no? Sa basis military basis ng US. So ngayon, ini-explain po nila na hindi naman pala military basis itong EDCA na ito. So ano po ba talaga ang EDCA? Kasi nakalagay po, di ba? EDCA, Enhanced Defense, di ba? Defense. Pagdepensa. So, eto marami pong Pilipino mga kababayan ang ang talagang kinakabahan dito. Kasi sabi nga sa mga balita, yung mga military bases, no, ay binobomba ng Iran, no. Ngayon, ang gusto pong may paliwanag ni Senator Rodante Marcoleta kung alam ba ng Iran na hindi po military base, no? Kasi ang pagkakaintindi po talaga ng mga ordinaryong Pilipino sa EDCA, no? Ito po ay military base, no? Bases po ng US mga kababayan dito sa Pilipinas. Kaya nga pinalayas na yan ni former President Duterte dati, di ba? Kasi yan po ang dahilan. Okay? Ngayon sinasabi nila binago na pala nila yung EDCA. No? From sa pamumuno ni former president at ngayon, iba na pala. Okay? Anyway, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po dito mga kababayan? Just comment down below. Siyempre, wag pong kalimutang i-like at i-share na rin po ang video nito. Maraming salamat po.